Hindi ko kailanman naisip na iiwan ako ng asawa ko sa isang hintuan ng bus na parang basura na gusto niyang itapon. Ang nakaigting na panga, mabibigat na hakbang, at ang paraan ng hindi niya ako tinitingnan ng diretsyo. Maria, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Malamig at matalas ang boses. Napaupo ako sa kama, nagsisimula ng tumibok ng mabilis ang puso ko. Anong problema? Inihagis niya sa akin ang isang papel. Lumutang ito sa kumot. Kinuha ko ito at nakita kong statement ng credit card namin. Maari mo bang ipaliwanag ito? Tanong ni Ramon. Nakakrus ang mga braso. Tiningnan ko ang mga bayarin. Pagkain mula 3 araw na ang nakalipas, regalong kaarawan para sa nanay ko na gumagaling mula sa operasyon, gasolina para sa kotse ko, walang kakaiba, walang luho. Hindi ko maintindihan, sabi ko ng mahina. Normal na gastos lang ito. Napag-usapan natin na bumili ng magandang regalo para sa nanay ko dahil sakitin siya. Normal? Tumataas ang boses ni Ramon. Gumastos ka ng pa 4,000 sa regalo habang nagtitipid tayo at tingnan mo itong grocery bill. 7,000? Anong binili mo? Gulay na may ginto? Namumula ang pisngi ko? Ramon, iyon ay grocery para sa 2 linggo. Gumamit ako ng coupons. Binili ko ang store brand gaya ng lagi. At ang regalo sa nanay ko ay isang mainit na kumot at ilang libro. Nakaupo siya sa kama ng mga linggo. Palaging may dahilan sa'yo, sabi niya habang iniling ang ulo. Alam mo ba ang problema mo, Maria? Hindi mo naiintindihan ang halaga ng pera. Hindi ka kailanman naghirap. Gastos ka ng gastos nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Hindi iyon makatarungan at alam niya iyon. Nagtatrabaho ako part-time sa aklatan at bawat sentimo ng sweldo ko ay pumapasok sa joint account namin. Nagkukupong ako. Namamalengke sa sale. Parehong damit ang suot ko ng mga taon. Pero lalong madalas na sinasabi ni Ramon ang ganito at natutunan ko na ang pagtatalo ay lalo lang nagpapalala. Pasensya na, bulong ko dahil iyon ang gusto niyang marinig. Magiging mas maingat ako. Hindi na sapat ang pasensya? Sabi ni Ramon. Kinuha niya ang susi ng kotse sa dresser. Magbihis ka. Lumabas tayo. Saan tayo pupunta sa bahay ng nanay mo? Dahil sobra kang nag-aalala sa kanya, bibisita tayo. Pero una, matututo ka ng leksyon tungkol sa responsibilidad. Dapat ko nang naramdaman na may mali. Hindi kailanman kusang bumibisita si Ramon sa nanay ko. Karaniwang nagrereklamo siya sa biyahe at may palusot para manatili sa bahay. Pero sobrang ginhawa ko nang tila kumakalma siya, kaya hindi ko tinanong. Nagbihis lang ako ng jeans at sweater, kinuha ang bag at sumunod sa kanya sa kotse. Normal ang simula ng biyahe. Binuksan ni Ramon ang radyo at hindi gaanong nagsalita. Nakatira kami sa kanlurang bahagi ng Maynila at ang bahay ng nanay ko ay sa silangan. Pero makalipas ang mga 20 minuto, napansin kong papunta kami sa timog papunta sa lugar na hindi ko kilala. Ramon, saan tayo papunta? Hindi ito ang daan papunta sa bahay ni nanay. Alam ko, sabi niya ng simple. Saan nga makikita mo? Nagsimulang masikip at hindi komportable ang tiyan ko. May mali. Lalong sira-sira ang mga gusali sa paligid. Mas walang tao ang mga kalye. Dumaan kami sa mga abandonadong bodega at bakanteng lote na puno ng damo. Sa wakas, huminto si Ramon sa isang hintuan ng bus sa isang desyerto na kanto. Wala nang iba kundi mga lumang gusali na may nakapako na bintana at isang tindahan ng alak na may rehas sa tapat. Bumaba ka, sabi ni Ramon. Ano? Bakit bumaba ka sa kotse, Maria? Ramon, pakiusap. Anong nangyayari? Natatakot ako. Inabot niya ang kamay sa kabila ko at binuksan ang pinto ko. Kailangan mong matutong mamuhay ng hindi palaging umaasa sa akin at sa pera ko. Dahil tila hindi mo naiintindihan ang halaga ng piso, ikaw mismo ang maghahanap ng paraan para umuwi. Baka doon mo ma-appreciate ang meron ka. Ano? Wag, Ramon, pakiusap. Hindi ko nga alam kung nasaan tayo. Kinuha niya ang bag ko sa kandungan at sinimulang halughugin. Kinuha niya ang pitaka ko na may credit cards, debit card, at ang 1,600 na cash na tinatago ko. Kinuha pa niya ang phone ko sa bulsa ng jacket. Ramon, huwag. Paano ako uuwi? Paano ako tatawag sa kahit sino problema mo na iyon, sabi niya. Ituring mo itong leksyon sa pagiging maparaan. Kapag nahanap mo na ang paraan para umuwi at handa ka ng humingi ng tawad ng tama at mangako na magiging mas responsable sa pera, saka tayo mag-usap. Pakiusap, huwag mong gawin ito. Magmamakaawa ako. Nagsisimula ng pumatak ang luha sa mukha ko.
Pasensya na. Magiging mas mabuti ako. Nangangako ako. Dapat naisip mo yon bago mo sayangin ang pera natin. Ngayon bumaba ka. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito. Ito ang asawa ko. Ang lalaking nangakong mamahalin at protektahan ako. At iniiwan niya ako sa kakaibang bahagi ng lungsod na walang pera, walang phone, at walang paraan para umuwi. Ramon, bumaba ka o aalis ako nang bukas ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ko habang bumababa sa kotse. Sa sandaling tumapak ang paa ko sa semento, isinara ni Ramon ang pinto ng malakas at umalis. Nakatayo ako doon nanonood sa paglalaho ng kotse niya sa kanto. Hindi makagalaw, hindi makaisip. Naiwan akong mag-isa. Lumapit ako sa bangko ng hintuan ng bus at umupo. Parang hihina ang mga binti ko. Tumingin ako sa paligid na umaasang may makikitang makakatulong, pero walang tao sa kalye. May bus na dumaan pero hindi ako makasakay. Wala akong pamasahe. Dumaan ang mga oras. Gumalaw ang araw sa langit. Nanood ako sa mga bus na dumarating at umaalis. May ilang huminto at nagtanong ang tingin ng mga driver, pero kapag umiling ako, umalis din sila. Naisip kong maglakad pero hindi ko alam kung saan dadaan. Wala akong kilalang lugar sa paligid at natatakot akong lalo pang maligaw. Tuyot ang lalamunan ko. Sumakit ang ulo. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak kahit pinipilit kong pigilan ang luha. Paano ba naging ganito ang buhay ko? Paano ako napunta sa pag-upo sa hintuan ng bus, sa mapanganib na lugar, inabandona ng taong dapat pinakamamahal ako? Humaba ang anino ng hapon, lalong lumamig ang hangin. Yumapos ako sa sarili at naisip kung ano ang gagawin. Kailangan ko bang magpalipas ng gabi rito? Paano kung may masamang mangyari? Paano kung hindi na bumalik si Ramon? Doon ko narinig ang tunog ng tungkod sa bangketa. Tumingala ako at nakita ang isang matandang babae na dahan-dahang naglalakad papunta sa hintuan. May madilim na salamin siya at may puting tungkod na inuugoy pabalik-balik sa harap niya. Bulag siya. Nakarating siya sa bangko at maingat na umupo sa tabi ko. May maayos na distansya. Sandali kaming walang nagsasalita. Pagkatapos ay bahagyang inikot niya ang ulo sa direksyon ko. Matagal ka nang umiiyak, iha? Sabi niya nang malumanay. Gusto mo bang ikwento sa akin kung ano ang problema? Mabilis kong pinahid ang luha. Nahihiyang marinig ng estrangherong ito ang pag-iyak ko. Ayaw kong bigyan siya ng pasanin, lalo na't bulag siya at may sarili siyang hirap. Ayos lang ako, sabi ko. Pero pumutok ang boses. Malumanay nang ngumiti ang babae. Hindi gumagana ang mata ko, iha, pero perpekto ang tenga. At naririnig ko sa boses mo na malayo ka sa ayos. Mayroon sa malumanay niyang tono na bumagsak sa dingding na sinusubukan kong itayo sa emosyon ko. Baka dahil estranghero siya at hindi ko na siya makikita ulit. Baka dahil matagal ko nang pinipigilan ang lahat sa loob. O baka dahil siya ang unang taong nagsalita sa akin nang may tunay na kabaitan sa loob ng ilang oras. Iniwan ako ng asawa ko rito. Sabi ko nang mahina. Kinuha niya ang pera ko at phone ko at umalis na lang. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Naging manipis ang labi niya. Iniwan ka rito? Sa hintuan ng bus na ito? Sinasadya oo. Halos bulong ang salita. Bakit naman niya gagawin iyon, kaya ikinuwento ko sa kanya. Ikinuwento ang tungkol sa credit card statement, tungkol sa galit ni Ramon sa normal na grocery at regalo sa nanay ko, tungkol sa sinabi niyang kailangan kong matuto ng leksyon sa responsibilidad. Nang magsimula akong magsalita, hindi na ako huminto. Ikinuwento ko kung paano ako tinatrato ni Ramon ng mga buwan, marahil taon. Kung paano niya ako ginawang maliit at tanga. Kung paano niya kontrolado ang pera namin kahit may ambag ako. Kung paano niya ako sinisisi sa lahat ng mali sa buhay niya. Nakinig ang babae nang hindi nagsasalita. Pumapayag siya paminsan-minsan at nakikita kong humihigpit ang panga niya sa bawat detalye. Ilang taon ka nang kasal sa lalaking ito, tanong niya nang tumahimik na ako. 5 taon. At lagi ba niya itong ginagawa sa'yo, naisip ko? Hindi. Iba siya nung una kaming magkakilala. Kaakit-akit, mapagmalasakit. Pero unti-unting nagbago pagkatapos ng kasal. Noong una, akala ko sobrang sensitive ako. Humihiling siya ng tawad pagkatapos magsabi ng masakit at sinasabing stressed lang sa trabaho. Pero kalaunan, tumigil na ang mga paghingi ng tawad. At ngayon iniwan ka niya sa isa sa pinakamapanganib na bahagi ng lungsod na walang proteksyon o paraan para umuwi. Narinig ko ang pagkasabi niya ng malakas at lalong naging masama. Oo. Tahimik ang babae sandali. Pagkatapos ay buong-buo niya akong hinarap.
Anong pangalan mo, iha? Maria. Maria Santos. Ikinagagalak kitang makilala, Maria. Ako si Catalina Reyes. Wala munang ibig sabihin sa akin ang pangalan. Sobra akong lungkot at pagod para mag-isip ng malinaw. Sabihin mo, Maria, may pamilya ka ba sa malapit? Mga kaibigan na matatawagan kapag may phone ka na? Nakatira ang nanay ko sa kabilang dulo ng lungsod, pero gumagaling siya mula sa operasyon. Ayaw kong alalahanin siya. At ang mga kaibigan ko? Natigil ako? Unti-unting itinaboy ni Ramon ang karamihan sa mga kaibigan ko sa mga taon, sinasabing masamang impluensya o sobrang oras ang kinukuha nila. Wala na akong masyadong malapit na kaibigan. Dahan-dahang tumango si Catalina, parang kinumpirma ang hinala niya. At ano ang gagawin mo kapag umuwi ka, kung sakaling bumalik ang asawa mo o makahanap ka ng ibang paraan? Hindi ko pa naiisip ang ganon kalayo. Hindi ko alam. Humingi ng tawad siguro. Subukang pasayahin siya. Alamin kung paano maging mas mabuti para hindi na maulit. Maging mas mabuti? May talas na ang boses ni Catalina. Maria, makinig kang mabuti. Wala kang ginawang mali. Ang pagbili ng grocery at regalo para sa may sakit mong nanay ay hindi nangangahulugang irresponsable ka. Normal kang tao na may normal na gastos. Ang ginawa ng asawa mo ngayon ay tinatawag na pang-aabuso. Parang sampal ang salita. Hindi niya ako sinusuntok o anuman. Hindi lang pisikal ang pang-aabuso, iha. Ang pagkuha ng mga mapagkukunan mo, paghihiwalay sa mga kaibigan, pagdududa sa sariling paghatol, pagpaparusa sa normal na gawi. Lahat ito ay anyo ng kontrol at manipulasyon. At ang pag-iwan sa iyo sa mapanganib na lugar para turuan ka ng leksyon ay talagang pang-aabuso. Nagsimula ulit ang luha. Bahagi ko ang gustong ipagtanggol si Ramon, gumawa ng mga dahilan gaya ng dati. Pero may bahagi rin, matagal nang binabaliwala, na alam na tama si Catalina. Hindi ko alam ang gagawin, aminado ako. Inabot ni Catalina ang kamay ko at hinaplos. Mainit at matatag ang mga daliri niya. Una sa lahat, dadalhin kita sa ligtas na lugar. Darating na ang driver ko anumang oras. Dapat akong magkita ng matandang kaibigan sa cafe sa kalye, pero kinansela niya. Naghintay na lang ako rito kay Thomas imbes na maagang tawagan. Driver mo? Oo. Maaring hindi ako makakita, pero kayang-kaya ko pa rin kumuha ng mahusay na tulong. Isang makinis na itim na kotse ang lumiko sa kanto at dahan-dahang huminto sa harap ng hintuan. Uri ng kotse na nakikita ko lang sa pelikula, mahaba at elegante, malinis ang bintana na sumasalamin sa langit. Lumabas ang isang lalaki sa maayos na suit. Mas matanda, marahil 50, may uban at matalas na mata na agad tinasa ang sitwasyon. Ginang Reyes, sabi niya habang binubuksan ang pinto sa likod. Pasensya na po sa kalituhan tungkol sa appointment ninyo. Hindi kailangan ng paumanhin, Thomas. Nangyayari iyan. Tumayo si Catalina sa tulong ng tungkod. Pagkatapos ay humarap ulit sa akin. Maria, may alok ako sa iyo. Sa tingin ko hindi ka dapat umuwi sa asawa mo ngayong gabi. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi ka dapat umuwi sa kanya hangga't hindi ka makapag-isip ng malinaw at makagawa ng desisyon mula sa posisyon ng lakas imbes na takot. Pero wala akong mapupuntahan. Meron ka. Pwede kang sumama sa akin. Napatingin ako sa kanya. Ano? Hindi. Hindi ko magagawa. Bakit naman? Dahil hindi kita kilala. Dahil sobrang hiling yon. Dahil Maria. Matatag pero malumanay ang boses ni Catalina. 78 taon na ako. Nakatira ako sa bahay na sobrang laki para sa isang tao. May pera ako na higit pa sa magagastos ko sa 3 buhay. At mahusay akong humusga ng karakter kahit wala akong paningin. Mabuting tao ka sa masamang sitwasyon at gusto kitang tulungan. Papayagan mo ba ako? Hindi ako makapagsalita. Ang babaeng ito, estrangherong ito, ay nag-aalok ng higit na kabaitan sa loob ng 5 minuto kaysa sa ipinakita ng sarili kong asawa sa loob ng mga buwan. May isa pa, sabi ni Catalina, at may bahid ng kalokohan ng boses. Kapag sumakay tayo sa kotse na iyon, may gagawin ka para sa akin. Gusto kong kunwari kang apo ko. Magagawa mo ba yon, apo mo? Bakit naman, apo? Dahil, mahal kong Maria, akala ng asawa mo ay tinuruan kanya ng leksyon sa pag-iwan sa iyo ng walang mapagkukunan. Hindi niya alam na iniwan kaniya sa pinakamayaman na babae sa lungsod na ito. At sa tingin ko oras na para may magturo sa kanya ng leksyon. Uminit ang lalamunan ni Thomas. Ginang Reyes, may binabalak ba kayo?
Ngumiti si Catalina. Tomas, kilalanin mo ang apo kong si Alejandra. Mananatili siya sa atin sandali. Tiningnan ako ni Tomas. Pagkatapos si Catalina. Pagkatapos ulit sa akin. Nakita ko ang pag-unawa sa mata niya. Kasunod ang tila pag-apruba. Siyempre po, Ginang Reyes. Maligayang pagdating, Bibi. Alejandra. Inabot ni Catalina ang kamay sa akin. Ano sa tingin mo, iha? Handang ipakita sa asawa mo kung gaano kakakilakilabot ang pagkakamali niya? Tiningnan ko ang nakaabang na kamay. Tiningnan ang mamahaling kotse. Tiningnan si Tomas na matiyagang naghihintay. Pagkatapos ay naisip ko si Ramon na umalis at iniwan ako rito. Tungkol sa mga taon ng pagbaba ng loob at kontrol. Tungkol sa pagiging maliit na ginawa niya sa akin. Kinuha ko ang kamay ni Catalina at tumayo. Oo, sabi ko, handa na ako. Ang biyahe papunta sa bahay ni Catalina ay parang pagpasok sa ibang mundo. Dumaan kami sa mga kapitbahayan na unti-unting naging mas maganda. May mga punong-puno ang kalye at eleganteng mga bahay na malayo sa daan. Sa wakas, lumiko si Tomas sa malaking bakod na bakal na kusang bumukas. Nahinto ang hininga ko. Kurbada ang daanan sa maayos na hardin na may mga fountain at flower bed na marahil mas mahal pa sa buong taunang sweldo ko. Sa dulo ng daan ay isang malaking mansyon na parang galing sa magazine. 3 palapag ito na may puting kolum at malalaking bintana na kumikinang sa lumulubog na araw. Catalina, bulong ko, sino ka, tumawa siya. Sinabi ko na, iha. Catalina Reyes. Ako ang may-ari ng Reyes Industries bago ako magretiro. Pangunahing pagmamanupaktura. Gumagawa kami ng mga bahagi para sa kotse, eroplano, kagamitang medikal. Boring naman, pero napaka-profitable. Reyes Industries. Narinig ko na rin sila. Isa sila sa pinakamalaking employer sa bansa. Tinulungan kami ni Tomas na bumaba at ginabayan si Catalina sa harap na hagdan. Sumunod ako, pakiramdam na lubos na hindi bagay sa lumakong jeans at sweater na may bakas ng luha. Sa loob, mas nakakamangha ang bahay. May marmol ang sahig ng entrance hall, grandeng hagdanan, at kristal na chandelier na parang galing sa palasyo. May babaeng 60 na lumabas mula sa gilid na pinto na pinupunasan ang kamay sa apron. Ginang Reyes, maaga po kayong umuwi. Hindi ko po inaasahan hanggang natigil siya nang makita ako. Margarita, ito ang apo kong si Alejandra. Mananatili siya sa atin sandali. Pakihanda ang asol na guest room. Bahagyang lumaki ang mata ni Margarita, pero mabilis siyang nakabawi. Siyempre po. Nay, maligayang pagdating, Bibe Alejandra. Salamat, naisagot ko. Pinisil ni Catalina ang braso ko. 20 taon ng kasambahay si Margarita. Mapagkakatiwalaan at maingat. Ngayon, ayusin na natin ang tirahan at pagkain mo. Gutom na siguro, tama siya. Hindi pa ako kumakain mula kaninang umaga at nagsisimula ng sumakit ang tiyan. Dinala ako ni Margarita sa itaas sa isang silid tulugan na mas malaki pa sa buong apartment ko. May 4-poster bed, upuan na may sofa at silya, at French doors na bukas sa balkonahe na nakatungo sa hardin. May damit sa closet na dapat kasya sa'yo, sabi ni Margarita. Mayroon ang Ginang Reyes ng mga sukat para sa lahat ng bisita. Banyo doon sa pinto. Magpahinga ka muna at bumaba sa dining room kapag handa ka na. Pagkaalis niya, nakatayo ako sa gitna ng silid na natatakot humawak ng kahit ano. Parang hindi totoo. Ilang oras lang ang nakalipas, inabandona ako sa hintuan ng bus. At ngayon, nasa mansyon ako na tinatrato na parang royalty. Gumamit ako ng banyo na may heated floor at shower na kasya sa 3 tao. Hindi pa ako nagpalit ng damit dahil pakiramdam ko ay impostor pa rin. Sa halip, naghugas ako ng mukha, inayos ang buhok ng makakaya, at bumaba. Nakita ko si Catalina sa isang komportabling dining room na mas maliit kaysa sa formal na nakita ko kanina. Nakaupo na siya sa mesa at inilalagay ni Tomas ang mga ulam sa harap niya. Ah, nandyan ka na? Sabi ni Catalina nang pumasok ako. Maupo ka. Gutom na siguro. Simple pero masarap ang pagkain. Inihaw na manok, gulay, sariwang tinapay. Dahan-dahan akong kumain noong una, sinusubukang alalahanin ang magandang asal, pero hinikayat ako ni Catalina na kumain ng busog. Ngayon, sabi ni Catalina pagkatapos naming kumain, kailangan nating pag-usapan ng seryoso ang sitwasyon mo. Seryoso ako kanina tungkol sa pang-aabuso ng asawa mo. Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin, ibinaba ko ang tinidor? Hindi ko alam. Bahagi ko ang nagsasabing umuwi na lang at subukang ayusin, pero ang ibang bahagi, natigil ako. Ang ibang bahagi ay alam na mas karapat-dapat ka.
Tinapos ni Catalina. Maria, maaari ba akong magkwento tungkol sa sarili ko, syempre? 10 taon na ang nakalipas, nawala ang paningin ko sa aksidente sa sasakyan. Wala namang may kasalanan, masamang swerte at masamang panahon lang. Pagkatapos, iba ang trato sa akin ng marami. Akala ng mga business partner ay hindi ko na mapapatakbo ang kumpanya. Tumigil ang ilang kaibigan sa pagtawag dahil hindi nila alam kung paano kumilos sa harap ko. May ilan pang sinubukang samantalahin ako, akala'y walang magawa. Tumigil siya para uminom ng tubig. Pero natutunan ko ang mahalagang bagay noong panahong iyon. Walang kinalaman ang halaga ko sa iniisip ng iba o sa kaya o hindi ko gawin. Likas ang halaga ko. Umiiral ito dahil umiiral ako at totoo rin iyon sa iyo. Muling nanunuot ang luha. Ginawa akong pakiramdam ni Ramon na ako ang may kasalanan, ako ang problema. Iyon ang ginagawa ng mga taong gaya niya. Ibinabagsak kanila para itaas ang sarili. Pero ito ang gusto kong maintindihan mo. May mga pagpipilian ka. Hindi mo kailangang bumalik sa kanya. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman maliban kung talagang gusto mo. Pero wala akong mapupuntahan. Walang hiwalay na ipon. Lahat ay nasa joint account na kontrolado ni Ramon. Ngumiti si Catalina. Doon ka nagkakamali. May mapupuntahan ka. Pwede kang manatili rito hanggat kailangan mo. At tungkol sa pera at legal na bagay, may mahuhusay akong abogado na laging humahawak ng ganitong sitwasyon. Hindi ko hihilingin, hindi ka humihiling. Nag-aalok ako. Ituring mo itong maliit na rebelyon ko laban sa mga lalaking akala iari-arian ang babae na kontrolado. Inabot niya ang kamay ko sa mesa. Wala akong sariling anak, walang apo, at palagi kong naiisip kung ano ang pakiramdam na tulungan ang isang batang babae na mahanap ang lakas niya. Papayagan mo ba akong tulungan ka, Maria? Hindi bilang kawanggawa, kundi bilang taong nakikita ang potensyal sa iyo na nakalimutan mo ng umiiral. Naisip ko si Ramon. Tungkol sa mga taon ng pakiramdam na maliit at walang silbi. Tungkol sa pag-upo sa hintuan ng bus, inabandona at natatakot. Pagkatapos ay naisip ko ang mga salita ni Catalina. Tungkol sa likas na halaga, tungkol sa pagkakaroon ng pagpipilian. Oo, sabi ko, gusto ko ang tulong mo. Pero Catalina, paano si Ramon? Kapag napansin niyang hindi ako uuwi, siya'y magpapasindak, sabi ni Catalina ng may kasiyahan. At iyon nga ang gusto natin, hayaan mong mag-alala siya, hayaan mong magtaka. At habang ginagawa niya iyon, maghahanda tayo. Dahil sa loob ng ilang araw, ipapakita natin sa asawa mo kung anong uri ng babae ang itinapon niya. Ang susunod na 5 araw ay parang panaginip na natatakot akong gisingin. Tinupad ni Catalina ang lahat ng salita. Kinaumagahan pagkatapos kong dumating, pinakilala niya ako sa personal niyang abogado. Isang matalas na babaeng si Patricia, na espesyalista sa family law. Nakinig si Patricia sa kwento ko ng walang paghuhusga, nagsusulat sa dilaw na legal pad. Nang matapos ako, tiningnan niya ako ng may kabaitan pero seryoso. Maria, ang ginawa ng asawa mo ay abandonment at financial abuse. Magagamit natin ito kung magdedesisyon kang mag-file ng diborsyo. Pero una, kailangan kong itanong, iyon ba ang gusto mo? Mabigat ang salitang diborsyo sa bibig ko. Lumaki akong naniniwalang habambuhay ang kasal na pinagtatrabahuhan ang problema kahit ano. Pero naalala ko rin ang pag-upo sa hintuan ng bus, natakot at mag-isa, inilagay doon ng lalaking nangakong mamahalin ako. Sa tingin ko oo, sabi ko. Pero natatakot ako. Normal iyon, sabi ni Patricia. Ito ang suhestyon ko. Maglaan ka muna ng oras para mag-isip. Samantala, sisimulan kong tipunin ang dokumentasyon, bank records, credit card statements, anuman na nagpapakita ng sitwasyong pinansyal. May access ka ba sa joint accounts online? Tumango ako. Hindi kailanman itinago ni Ramon ang password sa akin. Ginawa niya lang akong matakot tumingin ng walang permiso niya. Sa mga susunod na araw, tahimik na nagtatrabaho si Patricia at ang team niya sa likuran. Natuklasan nila ang mga bagay na nagsasakit ng tiyan. Ilang buwan nang kumukuha si Ramon ng pera mula sa savings account namin, perang inambag ko mula sa sweldo sa aklatan, at hindi ko alam kung saan napunta. Nagbukas din siya ng credit card sa pangalan niya lang at umabot sa libu-libong piso ang singil sa mamahaling restaurant at hotel. May kasama siya sa mga lugar na iyon, sabi ni Patricia ng malumanay, ipinakita ang statements. Laging para sa 2 tao ang singil at sa mga araw na sinabi niyang overtime siya. Manhid ang pakiramdam ko sa ebidensya.
Bahagi ko ang naghinala, pero nang makita sa itim at puti ay naging totoo. Ipinakilala rin ako ni Catalina sa financial advisor niya at sa therapist na si Dr. Reyes, na espesyalista sa pagtulong sa mga taong gumagaling mula sa controlling relationship. Tinulungan ako ni Dr. Reyes na maintindihan na ang naranasan ko ay hindi normal na problema sa kasal. Pattern ito ng sinasadyang manipulasyon. Pero hindi lang seryosong bagay ang inasikaso ni Catalina. Tiniyak din niya ang mga sandali ng saya. May mahahabang usapan kami sa harden kung saan ikinuwento niya kung paano niya itinayo ang negosyo mula sa wala. Tinuruan niya ako na ang pagkawala ng paningin ay lalo pang naglinaw sa pagtingin niya sa tao dahil umaasa siya sa salita at gawa imbes na itsura. Parang confident ang asawa mo at kumikilos na parang kontrolado niya ang lahat, sabi ni Catalina isang hapon. Pero ang tunay na confident na tao ay hindi kailangang ibagsak ang iba. Itinataas nila ang tao. Tinatrato ako ni Margarita na parang pamilya. Niluluto niya ang paborito kong pagkain at nagiiwan ng maliit na tala ng pag-encourage sa tray ng almusal. Kahit si Tomas, na karaniwang tahimik at propesyonal, ay nagsimulang magbahagi ng kwento tungkol sa sariling anak na umalis sa masamang kasal noong mga taon. Kailangan ng tapang, sabi niya isang gabi. Pero masaya na siya ngayon. May magandang trabaho, maayos na apartment, at may boyfriend na ginagalang siya. Iyon ang karapat-dapat sa'yo, Bibi. Maria. Napansin kong tumigil na siyang tumawag sa akin ng Alejandra. Sa loob lang ng ilang araw, naging bahagi na talaga ako ng sambahayan nila. Samantala, paulit-ulit na tumatawag si Ramon sa bahay ng nanay ko. Nalilito at nag-aalala ang nanay ko. Nag-iiwan ng mensahe sa phone ko na hawak pa ni Ramon. Nakuha ng team ni Catalina ang bagong phone na may bagong numero at sa wakas ay tinawagan ko ang nanay ko. Maria, salamat sa Diyos. Sinabi ni Ramon na nawawala ka. Nag-file pa siya ng police report. Nasaan ka huminga ako ng malalim? Nanay, ligtas ako. Nakatira ako sa kaibigan. Hindi sinabi ni Ramon ang totoo tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag ko ang lahat. Tahimik ang nanay ko ng mahabang sandali pagkatapos kong matapos. Anak, pasensya na. Alam kong mahirap siya pero hindi ko naisip na ganito kasama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ginawa niya akong pakiramdam na ako ang problema, na sobra akong reaksyon o masyadong sensitive. Sumama ka sa akin, sabi agad ng nanay ko. Wala akong pakialam kung gumagaling pa ako mula sa operasyon. Anak kita. Sa totoo lang, nanay, maayos na ang kalagayan ko ngayon. May tulong ako. Tunay na tulong, pero may healing ako. Kung tumawag ulit si Ramon, sabihin mong may balita ka sa akin at ligtas ako, pero huwag mong sabihin kung nasaan ako. Gagawin mo ba yon? Sumang-ayon siya, bagaman narinig ko ang pag-aalala sa boses. Sa ikalimang araw, inihayag ni Catalina na oras na para sa susunod na yugto ng plano. May charity gala ngayong Sabado ng gabi, sabi niya sa almusal, para sa Children's Hospital, at ito ang pinakamalaking social event ng season. Lahat ng kilala ay pupunta. Parang maganda naman, sabi ko, hindi maintindihan kung bakit niya sinasabi. Sponsor ang car dealership ni Ramon, patuloy ni Catalina, kaya tiyak na pupunta si Ramon. Marahil kasama ang boss niya, yung babaeng si Rica, na nalaman ni Patricia. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Gusto mong pumunta ako? Catalina, hindi ko kaya. Hindi pa ako handang makita siya. Sa tingin ko handa ka na, sabi niya ng malumanay. Pero hindi bilang mahinang asawa ni Ramon na madaling takutin. Pupunta ka bilang apo ko at tagapagmana. Ipapakita natin sa kanya at sa lahat sa silid kung anong uri ng babae ang iniwan niya sa hintuan ng bus. Wala akong isusuot sa ganong okasyon. Hindi ko rin alam kung paano kumilos sa fancy gala. Ngumiti si Catalina. Iwan mo sa akin ang mga detalye. Nakaayos na si Margarita ng stylist bukas. At tungkol sa pagkilos, maging ikaw lang. Ang tunay na ikaw, hindi ang maliit na bersyon na sinubukan ni Ramon na likhain. Magtiwala ka, iha. Magliliwanag ka. Nang gabing iyon, nakahiga sa komportableng kama sa asul na guest room, naisip ko ang gala. Natatakot ako, pero may iba pang nararamdaman, bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Galit ako, at handa nang tumigil sa pagtatago. Mas mabilis na dumating ang Sabado ng gabi kaysa inaasahan. 3 oras akong ginawa ng stylist na inupahan ni Catalina. Inayos ang buhok ko sa eleganteng estilo na may malambot na kulot sa gilid ng mukha. Perpekto pero natural ang makeup, binibigyang diin ang mga tampok na nakalimutan ko ng meron. At ang damit, isang malalim na emerald green gown na dumadaloy na parang tubig,
ay naging mukha ko sa salamin na halos hindi ko kilala. Ang ganda mo, iha, sabi ni Catalina nang bumaba ako. Nakasuot siya ng nakamamanghang silver gown at sa kabila ng pagiging bulag, ay may ganap na kumpiyansa ang tindig. Natatakot ako, aminado ako. Mabuti. Ibig sabihin may pakialam ka. Pero alalahanin, hindi ka pupunta roon para bawiin si Ramon. Pupunta ka para ipakita kung ano ang nawala sa kanya. May pagkakaiba. Dinala kami ni Thomas sa hotel kung saan gaganapin ang gala. Nang huminto kami sa entrance, may mga photographer at eleganteng tao sa mamahaling damit na umaakyat sa red carpet. Hindi ko kaya ito, bulong ko. Mahigpit na hinawakan ni Catalina ang braso ko. Kaya mo. Gabayan tayo pareho ni Thomas. Itaas ang ulo. Karapat-dapat kang nandito gaya ng iba. Bumaba kami sa kotse at agad na may flashbulbs. Agad na nakilala ang Catalina Reyes. May mga bulungan at hinaing habang papasok kami sa Grand Ballroom. Si Catalina Reyes ba talaga iyon? Akala ko hindi na siya pumupunta sa mga event na ito. Sino ang kasama niya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Napakalaki ng ballroom, may dekorasyon na bulaklak at kumikinang na ilaw. May orkestra na malumanay na tugtog sa sulok. May mga waiter na may champagne at appetizer. Pakiramdam ko'y wala sa lugar. Pagkatapos ay nakita ko siya. Nakatayo si Ramon malapit sa bar kasama ang babae sa masikip na pulang damit, si Rica, ang boss niya. Tumatawa siya sa sinasabi nito, mukhang lubos na relaxed at masaya. Hindi parang lalaking nawawala ang asawa ng halos 1 linggo. Hindi parang may pakialam. May malamig na bagay na nanahan sa dibdib ko. Ito ang tunay niyang anyo. At 5 taon akong gumawa ng mga dahilan para sa kanya. Nilupig ng mata ni Ramon ang silid at tumama sa akin. Pinagmasdan ko ang pagbabago ng mukha niya, pagkalito, pagkatapos ay gulat, pagkatapos ay tila panik. Nahulog pa ang champagne glass niya, nabasag sa sahig. Nagsimula siyang magtulak sa crowd papunta sa amin. Sumunod si Rica na mukhang naiinis. Maria. Sobrang lakas ng boses ni Ramon. Nagtinginan ng mga tao. Nasaan ka ba? Nag-aalala ako ng husto. Nag-file ako ng police report. Bahagyang tumapak si Catalina sa harap ko, kalmado pero umaabot ang boses sa silid. Pasensya na binata pero sobrang matapang ang tono mo sa apo ko. Kumurap si Ramon. Apo mo? Anong pinagsasabi mo? Maria, anong nangyayari? Ikaw pala ang asawa, sabi ni Catalina, at may yelo na ang boses. Ang nag-iwan kay Alejandra sa hintuan ng bus sa pinakamasamang bahagi ng bayan na walang pera at phone. Sabihin mo, ganun ba ang normal mong pagtrato sa asawa? Tumigil ang mga tao sa paligid. Lahat ay nakikinig. Namula ang mukha ni Ramon. Hindi pagkakaintindihan lang. Maria, sabihin mo sa kanya. Sabihin ninyong lahat na malaking hindi pagkakaintindihan lang ito. Natagpuan ko ang boses. Mas malakas kaysa inaasahan. Ang tanging hindi pagkakaintindihan ay ang akala kong mabuting lalaki ka. Iniwan mo ako roon para turuan ng leksyon, Ramon. Exact words mo yon. Sobrang drama ka, sabi ni Ramon, pero umiiba ang boses. Tumingin siya sa mga nakatingin na mukha. Babalikan kita. Gusto ko lang naisipin mo ang ugali mong gumastos. Ang ugali kong gumastos? Naramdaman kong tumataas ang galit sa dibdib, mainit at matindi. Bumili ako ng grocery at regalo para sa may sakit kong nanay. Samantala, gumagastos ka ng libu-libong piso sa pagdadala ng ibang babae sa mamahaling restaurant at hotel. Namutla ang mukha ni Rica. May mga napahinga ang iba. Mukhang gusto ni Ramon na lunukin siya ng sahig. Hindi iyon. Paano mo? Nanginginig si Ramon. Lumabas si Patricia, ang abogado ni Catalina, sa tabi namin. Nasa gala na siya at naghihintay. Iniabot niya kay Ramon ang Manila envelope. Narito ang dokumentasyon ng financial misconduct, kabilang ang pagkuha mula sa joint accounts ng walang kaalaman ng asawa at ebidensya ng panloloko. May legal representation na si Ginang Santos. Anumang susunod na pakikipag-ugnayan ay dapat sa abogado niya. Tinitigan ni Ramon ang envelope na parang kakagatin siya. Umalis si Rica sa tabi niya, mukhang nandidire. Ramon, sinabi mong hiwalay na kayo, bulong ni Rica. Sinabi mong iniwan ka niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Pag-uusapan natin ang trabaho mo sa Lunes. Umalis siya at sinundan ng ilang tao mula sa dealership ni Ramon, nanginginig ang ulo. Humarap ulit sa akin si Ramon, desperado na ang ekspresyon. Maria, pakiusap. Pwede nating ayusin. Nagkamali ako pero pwede nating ayusin. Huwag mong sayangin ang 5 taon ng kasal. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan.
Nakita ko ang manipulasyon sa mata, ang kalkulasyon. Hindi siya nagsisisi sa ginawa. Nagsisisi siya dahil nahuli. Nagsisisi dahil napahiya sa harap ng mahahalagang tao. Sinayang mo ang kasal natin nang iniwan mo ako sa hintuan ng bus na iyon, sabi ko nang mahina. Sinayang mo ito sa bawat pagkakataong ginawa mo akong walang silbi, sa bawat pagkontrol sa pera, sa bawat pagpili sa kanya kaysa sa akin. Tapos na Ramon, maririnig mo ang abogado ko tungkol sa diborsyo. Hindi mo kayang magdiborsyo. Wala kang anuman kung wala ako. Tumawa si Catalina, tunog na elegante at matalas. Binata, may 17 abogado ako sa retainer. Magkakaroon si Maria ng pinakamahusay na representasyon na mabibili ng pera. Ngayon, iminumungkahi kong umalis ka bago ka alisin ng security. Tumingin si Ramon sa mga hindi sang-ayong mukha, sa mga taong nakasaksi sa kahihiyan niya. Pagkatapos ay halos tumakbo siya palabas ng ballroom. Nagsimulang tumugtog ulit ang orkestra. Nagpatuloy ang usapan pero may ilang lumapit para magpakilala sa akin, makipagkamay kay Catalina, sabihing matapang ako. Nang gabing iyon, pabalik sa mansyon, umupo ako kay Catalina sa study niya. Anong pakiramdam mo, tanong niya? Mas magaan, sabi ko, nagulat sa sariling sagot. Parang may mabigat na dala ng mga taon at sa wakas ay inilagay. Tama iyon. Ngayon may praktikal na bagay na pag-usapan. Hahawakan ni Patricia ang diborsyo. Pero paano ang pagkatapos? Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa buhay? Naiisip ko na. Mahal ko ang mga libro. Mahal kong tulungan ang tao na tumuklas ng kwento. Sa aklatan, lagi kong tinatangkilik ang literacy programs, pagtulong sa mga adulto na matutong magbasa. Ngumiti si Catalina. Interesante. Ang Reyes Foundation ay naghahanap ng taong mamamahala sa literacy at education programs namin. Taong tunay na may pakialam sa misyon, hindi lang sa sweldo. May mapagbigay na sweldo, benepisyo, at pagkakataong gumawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Interesado ka ba? Napatingin ako sa kanya. Catalina, sobra-sobra na ang ginawa mo. Hindi ito kawanggawa, Maria. Ginagawa ko ito dahil kwalipikado ka, may passion, at nagtitiwala ako sa'yo. At selfishly, nasanay na ako sa presensya mo. Malungkot ang malaking bahay na ito. Puno ang mata ko ng luha, pero masayang luha na. Gusto ko. Salamat sa lahat. Iniligtas mo ang buhay ko noong araw na iyon sa hintuan ng bus. Inabot ni Catalina ang kamay ko at pinisil. Hindi, iha. Ikaw ang nagligtas sa sarili. Binigyan kita lang ng ligtas na lugar para mapunta habang naaalala mo kung sino ka talaga. Palaging sayo ang lakas. 3 buwan ang lumipas, nakatayo ako sa bagong opisina ko sa Reyes Foundation. Finalized na ang diborsyo. Nakuha ko ang kalahati ng lahat ng sinubukang itago ni Ramon, plus settlement sa misconduct niya. Pero higit doon, nakuha ko ang sarili ko. Tinawagan ako ng nanay ko para sabihing hindi pa siya naging ganito ka-proud. Ang ilang natitirang kaibigan ay lumapit, humingi ng tawad sa hindi nila pagkakita sa nangyayari. Naging kaibigan ko rin ang ilang business associate ni Catalina. Pinakamaganda sa lahat, naging tunay na malapit kami ni Catalina. Naging lola siya na lagi kong hinahangad, malakas, matalino, at walang kondisyong sumusuporta. Nang hapon na iyon ay nire-review ko ang grant applications nang lumitaw si Catalina sa doorway. Kumusta ang unang linggo mo, tanong niya. Napakaganda. Naaprubahan ko ang pondo para sa 3 bagong literacy center ngayon. Mahusay. Ngayon may tanong ako. Anong pakiramdam mo kung gawin nating opisyal ang arrangement natin? Gusto kong baguhin ang testamento para isama ka. Hindi bilang peking apo para sa show, kundi bilang tunay na pamilya. Tumawid ako sa silid at niyakap siya ng mahigpit. Igalang ko. Pamilya ka na sa akin. Habang nagmamaneho pa uwi ng gabing iyon sa sarili kong apartment na inupahan mula sa bagong sweldo, dumaan ako sa isang hintuan ng bus. May babaeng nakaupo doon na mag-isa, mukhang pagod at malungkot. Huminto ako. Pasensya na, sabi ko sa bintana. Kailangan mo ba ng tulong papunta saan tumingala ang babae na gulat? Naghihintay lang ako ng bus. Papunta ako sa downtown. Masaya akong maghatid kung gusto mo. Nag-atubili siya, pagkatapos ay ngumiti ng may pasasalamat at sumakay. Habang nagmamaneho, ikinuwento niya na kakalayas lang niya sa boyfriend na masamang tratuhin siya. Natatakot siya pero determinadong magsimula ulit. Binigyan ko siya ng card ko sa Reyes Foundation. May mga programa kami na tumutulong sa mga babae sa transition. Job training, financial literacy, legal resources. Tawagan ang numerong ito sa Lunes. Tutulungan ka namin. Tiningnan niya ang card na may luha sa mata. Bakit ka ganito kabait sa estranghero? Naisip ko ang kakilakilabot na Martes na hapon na yon, ang mga salita ni Catalina,
Ang paghahanap ng lakas na hindi ko alam na meron ako. Dahil may isang taong naging mabait sa akin minsan noong pinakakailangan ko, sabi ko, at pinago nito ang lahat.